mga nanay, so for today's video guys, good morning sa inyo dahil maaga akong gumala. Samahan niyo ako, pupunta ako kay Ukay. Sasama daw siya sa akin pero hindi ko siya pinasama, char. So ayan na nga, bababa na ako ng aking mansion. Nandito ako sa aking mansion guys, bababa na ako at sobrang dilim pa pala dito sa loob ng bahay kasi nga ano pa to 5:30 ng umaga. Ay hindi, magsi 6 o'clock na pala yan ng umaga guys, bumaba ako. Ang dilim pa sa loob ng bahay dahil isang ilaw lang yung nakabukas. Lalo na dyan sa baba dahil yung ilaw is nasa entrance lang talaga ng pinto. Ayan, dyan lang yung ilaw. Pero pinatay ko yan siya kasi lalabas na nga ako at si tatay tulog pa, iniwanan ko siya. Oo, pagkalabas ko ganyan na siya guys, may liwanag sa dilim, char. Liwanag na pala sa labas. So, huwag nyo napansinin yung mukha ko. Hindi uso sa akin yung lipstick kasi pupunta lang naman ako ng ukay-ukay. Hindi ako makipaglaplapan. Ganon. So, pagka hintay-hintay lang ako ng saglit dyan, dumating naman yung mag-asawa. Dala-dala nila guys yung anak nila. Ayan yung anak nila. Oh, hindi ko pinakita dyan sa ano kasi baka mapatay ako ng mama tsaka papa niya. Tapos dumating na kami agad dito. Hindi ko na binidyo yung pagkawala namin sa ukay-ukayan. Oo. Tama yung pagkarinig ninyo na wala kami. Tapos nakita ko yung dalawang ate. Sabi ko sa kanila, sasama ko sa inyo dahil ako lang mag-isa. Sabi niya, sure, why not, char? Tapos sabi ko, mag-hi kayo sa aking, sa aking vlog dahil i-upload ko to, 'di ba? Tapos sabi niya sa akin, ano sabi niya sa akin? Wala, hindi daw lahat ng nag-artista na sa ABS-CBN, yung iba na sa ukay-ukay sa damam. Huy, sana all. Ayan, sobrang sipag ni ate maghahalo kay. Dalawa naman kasi sila guys, may magbabantay ng mga pinamili nila kung yung isa nang dito. Tapos ako naman, lumipat ako doon sa kabila dahil naghalong kaya ako ng mga jacket. Pero wala talaga akong napiling jacket or bags kasi nga, nagmamadali na akong umuwi dahil late na talaga. Oo, sobrang late ko na. Alas 8 na akong nakarating dyan guys. Instead na 5 p.m. 5 a.m. akong umalis sa bahay. Dapat tapos dumating yung taga-Maniho, alas 6:30 na. Tapos naligaw pa kami, umikot pa kami ng mga 1 oras mahigit. Kaya yun, mag 8 a.m. na ako nakarating dyan. Kaya sobrang late na. Yung nabili ko nasa 50 pesos lang, 50 pesos yata yun ng mga damit. So yun lang talaga. Tsaka take note, isang pwesto lang yung nabilhan ko nung ukay-ukay na yun. Hindi na ako nakaikot dun sa kabila. Sobrang laki nito guys. Next time, ipaikutin ko kayo sa sobrang laki nito. Yung dating cemetery nila yan, yun. Pero hindi na ngayon. Dati yan, dyan yung mga ano nila. Tapos, nandun pa to sa kabilang guys, nandun yung mga pambata. Tapos, basta sobrang laki nitong Harrods nito. Ganyan lang yung klase ng Harrods guys. Lang siya. Nakahandusay sa trapal. Tapos ayan, ang lalaki ng mga kaldero. Kung gusto mo mag-uwi sa Pilipinas, nahala mag-uwi ka. Lagyan mo ng kambing, char. Tapos ayan na nga, tingnan nyo. As you can see, wala masyadong tao dito. Dahil yung tao guys, nandun sa kabilang side. Tapos pagka tumawid ako sa kabila, nakita ko si kuya, binilhan ko siya. Dahil alam ko yung feeling, diba? Alam ko yung feeling na masipag ka nagtitinda. 'Di ba? Binilhan ko siya kahit hindi ko naman kailangan masyado dahil makakain naman ako niyan, nakakaluto naman ako ng pansit, pero dahil alam ko yung sipag ni kuya, binilhan ko siya. Tapos ayan, nakita ko yan, ang gaganda pero wala na akong time. Sobrang inggit ako diyan, gusto ko pang maghalukay next time. Better luck next time talaga self. Tapos umuwi na ako. As you can see, naguguluhan na kayo sa video dahil hindi ko napansin na iba na pala yung pagkahawak ko ng cellphone dahil may hawak pa akong 2 plastic. So, di ba nahihilo na kayo? Pasensyahan nyo na ako. Sorry naman dyan. Babawi ako next time. Yung may taga-video, taga-bit-bit na ako. Huy, nag-improve na. Sana all. Tapos, ayan nga. Di ba? Ang lucky. Sa other side din yan, guys. Pero doon din sa kabila, meron din. Basta parang kung sa naka-cross yan siya na Tapos, ayan, naghihintay na ako ng driver. I mean, yung sinakyan ko dahil wala pa sila. Tapos, ayan, umuwi na ako. Galing pala ako dyan, guys. Nag-deliver din ako dyan. Pero hindi ko na video dahil alam mo na dito yung mga nag-order sa akin. Kailangan lang saglit sa gate. Kaya hindi ko siya na video. Saglit lang kasi umuwi na ako. So, ang ganda ng langit.
parang lagi siyang nagbibigay ng pag-asa every time na may pagsubok na dumating sa aking buhay. Titingala na lang ako sa langit, sabihin ko, may pag-asa pa. So, ayan nga siya guys. Pagkatapos kung, as you can see, may na-post ako, nag-live selling ako. So, after ng live selling, yan na po yung ginagawa ko guys. Nagsusorting na po ako dyan. Naglilista na po ako dahil chinecheck ko kung may tubo ba ako or wala. Baka naman nagpagod ako tapos wala pala akong tubo. Huy. Kasi baka biglang magpa-deliver yung customer tapos hindi ko pa siya na total. At saka kailangan ko talaga ng total for this time dahil dati kasi guys, may yung ano na nadala na ako dati sa ano ko. Oo, kasalanan ko talaga dati kung bakit ako nalubog sa ano sa negosyo ko. Sobrang lakas ng negosyo ko dati dito sa ano sa Saudi. As for your information pala, ano ako dati, nagsimula ako nung lockdown. Grabe yung kitaan namin dati, sobrang lakas. Naniniwala talaga ako na pag yung pera ilagay mo sa ulo mo, hindi ka talaga asinso. Kasi naranasan ko na yan eh. Nilagay ko yung pera sa ulo ko, hindi sa ano. I mean, literal na nilagay ko sa ulo ko. Oo, hindi naman ako mahiyang aminin dahil we're just human being, 'di ba? Nagkakamali tayo, nadadala tayo dahil maraming pera. Mainit nga yung pera sa kamay. Oo, tama talaga sila. Naranasan ko paano makumita ng malaking pera eh. Kaya, yun, hindi ko na alam kung paano siya i-budget. Wala ako sa focus. Bili ako dito, bili ganyan, bili ako ng ano hanggang dumating yung time na naloko ako ng mga driver, naloko ako ng mga tao, ang daming mga pangyayari sa buhay ko. Dumating yung point na na-lockdown ako. Anong tawag doon? Basta yung na-down ako, nabaon ako sa utang dahil sa siguro dahil sa kabaitan. Doon ko na-realize na pag nagnegosyo ka, wag masyado ibigay yung kabaitan sa mga tao. Oo, yung sobrang bait dahil kukunin nila yung tiwala mo eh. Pagkatapos nila kunin yung tiwala mo, doon ka na nila gagaguhin, ganun. Ranas ko yan. Pinadeliver ko yung item, tapos hindi nagbayad, ganyan. Tapos sabi, next month na lang. Hanggang ngayon, may hindi pa nagbayad, marami pa sila. Pero wala. Ano lang talaga, hindi naman talaga yan ibibigay sa'yo kung wala kang lesson na makukuha eh. Tama. Wala kang hindi yan ibibigay ni Lord sa'yo. Dapat talaga bigyan ka ng konting parusa para at least ma-realize mo na magising ka. Ganon. Nagising ako sa katotohanan na walang kami. Char. Nagising ako sa katotohanan na pag nagnegosyo ka, huwag ipautang, huwag magtiwala agad sa customer dahil hindi lahat ng mabait sa'yo mabait na talaga sila. Minsan ginagamit ka lang niya para makuha niya yung loob mo, ganun. Oo, dati sobrang dami kong customer na pinagkatiwalaan ko, mag-balance sa akin ng ganito, mag-balance ng ganyan, pa-deliver ko ng ganyan. Grabe. Yung kabaitan ko sa kanila parang bumalik naman sa akin eh. Dahil after ng hurricane ng buhay ko, wow, nakabangon din naman ako. Makikita nila sa ngayon yung taong ginago nila, unti-unti nang nakabangon. Laban lang talaga sa buhay kasi kung sila nga nakakaya nilang bumangon, 'di ba? Ako pa kaya? Malakas tayo eh. Ganun, dapat ganun lang talaga yung mindset natin. Kahit ilang beses man akong lumagapak sa lupa, babangon ako. Kahit ilang beses man ako maloko, magtitiwala pa din ako. Pero hindi na ganun ka talaga na tiwala na buong buo, 'di ba? Ay, ang dami kong kwento sa buhay, ang dami kong hanashar. Pero yun na lang talaga yung ko masasabi ko, pag nagnegosyo kayo, wag nyo talagang ipapautang dahil doon kayo mababaon sa utang din. Oo. Basta dati, salamat sa mga taong nagtiwala sa akin. Hanggang ngayon, yung iba na natili pa din. Sila pa din yung number one buyer ko ngayon. Sila pa din yung number one na, nagtitiwala sa akin. Sobrang nakaka-touch lang ng puso dahil kahit dati sinira mo na yung tiwala nila dahil
sa mga pangyayari. Pero eto sila ngayon, tinutulungan ka pa din para makaahon. 'Di ba? Ang sad. Pero ang saya lang sa puso. Doon mo din kasi makikita yung totoong tao pag bumagsak ka na pero nandun pa din sila sa buhay mo. Oo. Kaya thankful talaga ako na bumagsak ako sa buhay dahil ang dami kong lesson na kukuha. Ang dami ko ding realization sa buhay, ganun. Kaya wag kayong matakot ma-fool. Hindi sa maling tao ha, kundi ma-fool sa mga sa mga bagay-bagay. Ma-down. Wag kayong matakot sa mga problema dumating sa buhay nyo. Laban lang, ganun talaga. Hindi normal ang tao kung walang problema. Yes, 'di ba? Sabihin nyo, oo. Kasi wala talagang tao na walang problema. Mayaman man yan, mahirap man yan, normal na talaga yung problema. Kaya sa mga nakikinig sa akin, sana naman mapulutan nyo ng aral yung video ko na to. Kailangan ko lang talaga ng sipag at determinasyon. Oh guys, kailangan kong bumalik sa pag-aral dahil nag-stop ako for this sem dahil wala akong pang tuition fee. Oh, wag nyo akong i-judge guys. Dream ko lang talaga makapagtapos ng pag-aaral. Medyo may talino naman ako ng konti. Char! Oo. Kaya ngayon, nag-ipon ako. Kaya nag-double kayod ako guys dahil nag-stop ako ng second sem dahil wala akong pambayad ng tuition fee dahil ang mahal-mahal ng online school. So, for now, nag-ipon muna ako. Sana makaipon ako next year o next sem, ngayon na sem dahil gusto ko na ulit bumalik ng pag-aaral. O, 'di ba? Wala yan sa edad yung pag-aaral, guys. Every day is new beginning. Char, ano daw? Basta kung gusto mo, may paraan. Oo, gagawan ko ng paraan na makapagtapos ako. Kung hindi pa ako mamamatay, may pag-asa pa. Ganon. Yun yung ko eh. Hindi ako matatakot sumubok sa lahat ng bagay. Basta, laban lang. Bye! God bless everyone. See you next vlog. Bye!